tuluyan na ngang naging super typhoon kanina umaga ang bagyong Ophel na nagsimula ng maramdaman sa silangang bahagi ng Luzon. Ang ilang lugar nakataas na sa signal number 5. Ang update niyan alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario. Yes po, magandang hapon po Miss Angelique at sa ating mga taga-subaybay. At ito pong update natin dito pa rin kay Super Typhoon Ophel. Ito po yung huling namataan dito sa katubigan po ng Divilacan, Isabela. Nagtataglay po ito ng hanging aabot ng 185 km per malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 230 km per hour. Ito po ay kumikilos ang west-northwest sa bilis na 15 km per hour. So inasahan po natin mamayang gabi, ito po ay nasa coastal waters na ng Apari, Cagayan. Sa ngayon po, nakataas sa babala ng bagyo bilang 5. Dito po sa northeastern portion ng mainland Cagayan, which is po yung mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga. Signal number 4 dyan sa Babuyan Islands, northern and eastern portion ng mainland Cagayan, at ang northeastern portion ng Isabela. Signal number 3 dyan sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, sa northern, central, and southeastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at ang northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 sa western and southern portion ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, rest of Apayao, Kalinga at northeastern portion ng Abra, dyan po sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, rest of Ilocos Norte, the northern portion of Aurora, at signal number 1 naman sa the rest of Isabela, rest of Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Mountain Province, rest of Ifugao, rest of Abra, the northern portion of Benguet, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at ang northern at central portion ng Aurora. Kaya nga po inaasahan natin, anytime ngayong hapon ay tatama na po ang sentro ng bagyong si Ophel. Ngunit nararanasan na nga po ng mga kababayan natin dyan sa may dulong hilagang Luzon o specifically dyan sa may Cagayan Isabela area ang hagupit nga ng hangin dala ng bagyong si Ophel. Gaya naman, may isa pa tayong bagyong binabantayan, itong si Tropical Storm Manny na nasa labas ng ating area of responsibility. At ito ay malaki ang chance na pumasok ng ating area of responsibility bukas at nahuli na mataan sa layong 1,375 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito ay may taglay na hangin aabot ng 85 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 105 kilometers per hour. At siya pong latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. Opo, may tanong lang po kami. Meron po bang posibilidad na humina ang Super Typhoon Ophel sa oras na ito'y mag-landfall sa ating bansa? Sa ngayon po nakikita natin, basis dito sa ating track intensity forecast, mamayang gabi ito ay aabot na lamang ng typhoon category. So upper limit ng typhoon category. So bahagya itong hihina habang bumabaybay dito sa dulong hilagang Luzon. Pero bakit po nagkaroon ng parang biglang paglakas? Ano? Dahil nung una, hindi naman ho nakikitang isang super typhoon itong bagyong Ophel. Sa ngayon po itong lokasyon ng na kinalalagyan po nitong si Ophel ay may mga malakas na mainit na karagatan, kaya po may fuel o meron itong enerhiyang nakukuha, kaya po siya ay lumakas. At nakita rin naman po natin na hindi ito magtatagal. So ngayon nga po mamayang gabi, inasahan natin na siya po ay hihina. Okay, yung ganito pong senaryo na biglang paglakas ng bagyo, posible din bang mangyari ito sa ating binabantayan na bagyong Pepito? Sa ngayon po, dahil nasa karagatan pa rin itong bagyong si Pepito, yung papasok na bagyong Pepito ay hindi natin nirule out yung possibility na mag-super typhoon category ito. Pero base sa ating latest information, ito ay maximum nito ay aabot ng 175. So napakalapit lamang doon sa boundary ng super typhoon category. So ngayon po, ang ating pinapayo sa ating mga kabayan, especially dito po sa mga areas na maaaring maapektuhan ng paparating na bagyo Pepito, na maghanda na po kasi nga malaki pa yung posibilidad na makahatak pa ito ng enerhiya mula sa dagat, kaya po maaari pa rin siyang lumakas sa mga susunod na araw. Po, ito po bagyong Pepito, ano-ano po yung senaryo na ating binabantayan? Kasi bumaba ang track nitong bagyo, parang pa-southwest? Yes po, nakikita natin na susubsupan ng bahagya itong track natin. At ito nga tinitingnan natin yung senaryo na tatama ng Northern Samar to the Bicol region area. So ito yung binabantay ating senaryo. At dahil nga medyo may kalayuan pa to, so monitor natin. At kapag malapit na to dito sa kalupaan, mas magiging certain na tayo dito sa magiging takbo nito. Kaya
mas magkakaroon na tayo ng mas clear na magiging direksyon ito. Ngunit, as early as now po, binibigyan na natin ng abiso ito pong Bicol Region, kasama na po itong Samar Provinces, kasama na itong Southern Tagalog area, including Metro Manila na maghanda nga po dahil nakikita natin na once pumasok ito sa Bicol Region area, ay possible lumabas pa rito sa Zambales area. Opo, meron po bang weather systems na tinitingnan ngayon ng Pag-asa na posibleng makaapekto sa galaw at sa lakas ng bagyo? Sa ngayon po sa ating analysis, ito naman po mga high pressure system sa may norte. Area po ng Japan yung nakakita natin na pwedeng maka-apekto dito. Ngunit wala naman po tayo nakikita pang pwedeng pumigil o magpabagal pa dito sa mga galaw ng ating bagyo. Okay, para po sa kaalaman at makapaghanda ang ating mga kababayan, bukod sa Northern at Southern Luzon, ano-ano pa pong mga lugar ang dapat din maghanda, lalo't may epekto din itong trough ng bagyo? Sa ngayon po, no, so makikita natin itong pong si Ophel ay dito po yan mararanasan yung malalakas na hangin at ulan dyan sa Cagayan Valley. Ngunit maapektuhan din po nito yung Cordillera Region at ito pong Ilocos Region. Kasama na po natin dito yung Calabarzon area or dito sa may Central Luzon area na yan po yung maapektuhan ng Ophel. Pagdating naman po dito sa tinitignan natin bagyong Pepito, ang pinatututukan na po natin itong Bicol Region dahil dito po siya papasok. Tapos kasama po yung Samar Provinces, yung southern part ng track natin. Then pagpasok po nito sa Kalupaan, babaybay na po yan ng Calabarzon, Metro Manila at dito po sa parts pa rin ng Central Luzon. Okay, and finally, mensahe niyo po sa ating mga kababayan? Sa ngayon po, no, ang ating paalaala sa ating mga kababayan, especially sa Northern Luzon na nakakaranas na ng hagupit nitong bagyong si Ophel, na natili pong ligtas sa mga evacuation area o dun sa mga matitibay na mga struktura at palagi ang pong sundin yung payo ng kanilang mga local government units. At pagdating naman po rito sa papasok ng bagyong Pepito, pinaghahanda na po natin Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila at dito sa Central Luzon area dahil nga nakikita natin na medyo may kababaan yung track ng ating bagyo. At hindi man tayo daanan ng sentro ay mararanasan pa rin natin yung epekto ng nasabing paparating na bagyong Pepito. Okay po, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Raymond Ordinario.